Mabuhay mga ka-lightmates! Hangad namin na ipaalam sa Pilipinas at sa buong mundo ang kahalagahan ng kultura at sining ng Pilipinas sa ating buhay. Ako po si Pink Rose, ang inyong host sa segment na Pamana Exploring Filipino Legacy with Pink Rose of Philippine Heritage Society. At nandito naman ang aking co-host, walang iba kundi si Direk Nathan De Leon. Magandang hapon. Magandang hapon. Napakaraming aabangan, Pink Rose, sa ating programa at nakaka-excite ang mga makakasama nating mga Filipino culture and arts influencers na magbabahagi ng kaalaman ng mga istorya ng ating kultura at sining. Ang makakasama natin ngayon, Pink Rose, ay isang heritage advocate at ang tagapamahala ng isang museo, ang pambansang museo natin, Pink Rose. Oo, nakaka-excite yan talaga. Correct. At maraming matututunan ang ating kabataan. Magandang hapon, Sir Nick. Magandang hapon din sa inyo, Nathan and Madam Rose. Ayan, sino po ba ang isang Nick Legaspi? Ang Nick Legaspi po ay dating art curator po ng Pambansang Museo ng Pilipinas for 42 years. Sabi nila, Nick, ba't ka tumagal ng ganon? Dahil po sa pagmamahal natin, sa matinding adhikain natin na ipalaganap ang kalayaan, kasaysayan ng bansa. Ayun. At ano po ba ang, maitanong ko lang, ano po ba ang propesyon ng isang Nick Legaspi? Alam niyo po, binigyan ako ng pagkakataon ni Francisco Dalupa, ang Pangulo po ng University of the East, bilang scholar na makapasok po sa Pambansang Museo ng Pilipinas, at ako'y nag-umpisa po bilang licensed tour guide, licensed museum guide ng Pambansang Museum, at ito po ang nagbigay sa akin ng karunungan at eksperyensya upang mapalaganap ang aking karunungan sa kasaysayan ng bansa. Hanggang sa naglaging curator po ako ng Arts Division ng National Museum. Sa pag-curate po, ikaw po ang nag-iisip kung anong tema ng exhibition ang ibibigay mo base sa mga koleksyon ng Pambansang Museo. Pwedeng tungkol sa kababaihan, tungkol sa katandaan, tungkol sa kabataan, tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron po kaming thematic approach na ginagamit po. So, hindi po halo-halo ang ginagawa ho namin. Kung buwan po ng kababaihan, o buwan ng katandaan, or history week, yan po ang ginagawa po namin. Sa dami po ng koleksyon ng Pambansang Museo, doon po kami pumipili at binibigyan po namin ng team yon upang makabuo po kami ng isang nararapat na exhibition. Wow, galing naman. Ayun. Meron ka pa bang katanungan? Ayun, Sir Nick, ang museo ba, para saan ba? Bakit ba tayo nagkakaroon ng museo sa isang bansa? Ang sabi po nga nila, kailangan magkaroon tayo ng templo ng karunungan. At ang museo, kung makukuha po natin, ay galing sa mga word ng mga muses. Muses sa Gresya po, may muses for beauty, may muses for arts, drama, comedy. Ngayon, dito po sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na pong pambansang bahay ng kalinangan ng Pilipinas, at ito po ang tinatawag nating museum. Hindi po ito bodega, ito po talaga isang buhay na bahay upang ipakita sa madla kung ano talaga ang kasaysayan ng bayan. Ng bayan. Ang galing naman. Pink Rose. Ikaw ba, Pink Rose, nakapunta ka na ba sa Pambansang Museo natin? Ay, oo naman. O, diba? Oo, nakapunta na ako dyan. Hindi po ba natandaan nyo? Nagkaroon po tayo ng isang programa na nakasama po ako doon. At tuwang-tuwa ako nung makita ko at nakapasok ako. May isa pa po akong katanungan. Paano po ba makakapasok sa Pambansang Museo? Abay, napakadali po dahil ito po ay libre. Dadalhin niyo po inyong mga pamilya, but of course, kung malaki po ang grupo, kailangan magpa-schedule po kayo. And sarado po ito ng Lunes, bukas po ito ng Martes hanggang Linggo. Ang galing po. Maski po ang mga kabataan ay pwede niyong isama
palagay ko po'y nararapat na makita ito ng ating mga kabataan upang lalo nilang maintindihan at mahalin ang kultura ng Pilipino. Aba. Sir Nick, Yes. kami sa Heritage Society, meron kaming sinasabi na kahalagahan ng heritage. Ano po ba talaga ang kahalagahan ng isang heritage sa isang bayan o isang bansa? Alam nyo po, ang bayan po natin ay tunay na naiiba tungkol sa mga ibang bansa sa Europa at sa Amerika. Asyatiko po tayo pero masasabi po natin may sarili po tayong tatak. Kung tawagin po ng mga kabataan ay tatak Pinoy. Ang heritage po natin ang talagang ugat, ito po ang talagang kaluluwa ng mga Pilipino. The soul of the Filipino people, and without our heritage, we're just a simple nation. But if with our heritage, nabibigyan po ng tunay na kahulugan ang pamumuhay sa Pilipinas po. At sa heritage pong ito, lahat po ay sakop nito. Eka nga, the meaning of culture, the mores, the tradition, the custom, even our manner of eating, our culinary tradition, our clothing materials, lahat po ng nasa sakupan ay material heritage of the Filipino people. Subalit, wag po natin kalilimutan na kung may material culture tayo, which is part of heritage, meron din tayong tinatawag na non-material culture. Ang ating musika, ang ating mga salawikain, and then our natural history. Hindi po natin dapat kalimutan na ang ating mga kabundukan, ang ating mga kapatagan. These are all the heritage of the Filipino people. So, cultural heritage and natural history that comprise the entire civilization of the nation. Ayun, Ayan. sa inyong sorry, magtatanong na rin ako kasi very interesting, di ba? Pink Rose. Sa palagay nyo, Sir Nick, sa inyong curate o pamahala ng National Museum, ano po ba ang distinct ba na pagka-Pilipino? Ano ba yung pwedeng nating sabihin? Ito tayo, Pilipino. Pwede po natin isigaw sa buong mundo na napaka-blessed ng Filipino. We have the biggest eagle in the whole world, surpassing the American eagle in terms of wingspan. We have the smallest fish in the whole world, which is the Pandaka pygmaea. We have the biggest pearl in the whole, bigger than the collection of Elizabeth Taylor or Queen Elizabeth of England. But unfortunately, most of these treasures, our cultural treasures, were illegally or legally taken out of the country. So, ang ibig ko bang sabihin, dapat magtulong-tulong ang mga Pilipino na maiugnay uli itong mga kulturang ito at maibalik sa Pilipinas lahat ng mga nawawalang kayamanan ng bansa upang makita naman ang susunod na henerasyon kung ano talaga ang kayamanan ng Pilipino. Ayan. Naku, talaga palang dapat na sa ating mga kabataan ay ipadating natin sa kanila na kailangan nilang mahalin at pumunta sa museo para malaman nila kung ano ang kahalagahan ng kultura natin. Totoo po yan, Madam. Tama, Pink Rose, di ba? So, kaya ngayon po, sa exhibition na ito, pinilit kong halughugin ang baul ng lola ko at isuot ko itong mga lumang kasangkapan na ito sapagkat ito'y nauugnay doon sa exhibition natin. Kaya gusto ko lang ipakita sa mga kabataan na hindi naman puro moderno lang ang pwedeng isabit sa katawan. Dahil nag-umpisa tayo yung panahon ng Kastila, wala pang mga Kastila dito, mahilig na ang Pilipino sa mga purloloy at makikita natin yung mga nahukay na ginto sa Surigao, sa Butuan, at sa Bisaya. Karamihan niya ay nasa Pambansang Museo, ang iba ay nasa Ayala Museo. Ito ay nagpapatunay ng kagalingan sa paggawa ng mga kaalasan at mga burloloy na tinatawag ng mga kabataan ngayon ng mga sinaunang Pilipino. Kaya siguro kung mamahalin nila ito, may tinatawag naman tayong adaptive reuse. Antique house, you can develop it into a boarding house, you can develop it into a bed and breakfast, you can develop it into a hotel, just like what they're doing in America and Europe and even in vegan, kikita po ito ng malaki. Kahit nasa tamang paggamit lamang ng mga sinaunang kasangkapan at sinaunang bagay upang maipagpatuloy natin ang tunay na kabihas ng Pilipino. Ayun. Sa pagmamahal talaga, Pink Rose, sa ating kultura at sa ating ang mga pinamana sa atin. Kaya nga pamana. Pamana. Ayan.
Sir Nick, Yes. ayan, sa inyong pagpananaliksik at pag-curate ng isang museum, lalo na ang National Museum, di ba? Ano bang interesting na nakita mo sa ating history o sa ating istorya ng buong Pilipinas? Ano bang medyo interesting dyan? Napakakulay Ah, po at makasaysayan ang mga kabanatang naganap sa atin. Kung talagang mananaliksik po tayo, makikita po natin talagang makulay ang ating kalinangan. Unang-una na po, sinasabi po nilang wala tayong kultura nang hindi pa dumadating ang mga colonial powers dito. Ayoko pong banggitin yung mga oo, Kastila, oo. pero pre-colonial time. So, mali po sila sapagkat hindi pa po sila dumadating dito. Meron na tayong manner ng kasulatan, meron na tayong mga tinatawag na customs and tradition, the art of tattooing, hindi pa nauuso sa mga kabataan ganyan yung mga tattoo-tattoo na pagkamahal-mahal. Ginagawa na yan ng peoples of the Cordillera. At yan po ay isang art at isang sagradong tradisyon. Isa po yan na kung sasaliksikin nila at buhay pa po ngayon ang isa sa pinakamahusay na magtatato sa Mountain Province. O ang pangalawa po, yung ating mga halaman. Marami po tayong natutuhan dyan. Tinatawag po nila yung mga ginseng, mga kung ano-ano, mga glutathione na yan. Pero hindi po nila alam ng mga early Filipinos ay gumagamit na po ng mga halaman na nagbibigay ng mahabang buhay at kagandahan sa mga tao yung unang panahon. Yung glutathione. Kailangan natin yan. Opo, yung mga makeup po natin. Kamukha inabutan ko po yung atsuete. Yan ang nilalagay nila dito. Sa lipstick po, ang ginagamit nila yung pulang dahon dito po ng mayana. O, dito po naman yung mga bato na nakukuha sa paligid ng ilog natin na ginagawang makeup. Ang sasamal badyaw po ng Mindanao, pinupudpud po nila yung bigas po at yan ang ginagawa nilang pang-makeup. Di ba? Bigas ang So, pinagawang organic makeup. lahat po ang Organic. ginagamit ng mga sinaunang Pilipino. Naku, dapat matutunan natin. Talagang magandang kalikutin talaga ang kalinangan ng bayan. Marami tayong matutuklasan dyan. Agimat, pati na yung ating mga mitolohiya ng mga manananggal. Ano po ang influensya niyan? Mga ninuno natin, mga kapre, mga aswang. Ano po ang kahalagahan niyan sa mga kulturang Pilipino? Yan po ang nagbibigay ng kontrol, lalong-lalo sa kabataan. Pasok sa loob ng bahay, dadating na ang aswang alas 6 na ng hapon. Ang kapre nandyan na. So, control po ito. Mitolohiyang maaaring hindi totoo sapagkat ito po ang nagko-control sa isang lipunan upang mapanatili natin yung ating mores, traditions, and customs. Ganda. Naku, Pink Rose. Ang dami natin natutunan. Oo nga. Ano po ang pwede nyong iparating sa ating mga kabataan? Alam niyo po, malungkot ako bilang curator at cultural heritage advocate, karamihan po ng ating kabataan ngayon ay naglalaging children of the mall. Punta na lang tayo sa mall, punta na lang tayo sa mga commercial establishment, napapabayaan nila ang kultura ng Pilipinas. Noon po hirap na hirap kami, paano natin tatawagin ng kabataan na magpunta sa museo? Samantalang mas gusto nila magpunta sa mga mall. Kaya tinatawag silang children of the mall. Number 2, karamihan ng mga ancestral houses naman, ako nag-coin ng word na ganun, oo, mayaman ang lolo, ang lola, ang tatay, ang nanay, pero pagdating sa 3rd generation or 4th generation, kung tawagin ko yung coin word na yun, faded glory na. So how do you maintain these ancestral houses and heritage structures? Kaya siguro po, kinukuha ko na itong pagkakataon, itong tawagan ng ating local government and national government to really give genuine incentive to our heritage advocate. Yung grupo po ninyo, yung grupo ko sa Taguig, at grupo sa Quiapo, na tuluyan tayong tulungan upang mapanatili natin ang tunay na kasaysayan at kalinangan ng bansa. Kailangan po natin magsama-sama, kung hindi po dadating ang araw na unti-unti na pong nawawala ang heritage ng bayan. Napakalungkot po yan. Nawawala na po ang kaluluwa ng Pilipino. Kaya kung magtutulong-tulong tayo, calling on the local government and the national government na binigyan tayo ng isang insentibo upang mapagpatuloy natin yung ating ugnayan. Kaya nga, Sir Nick, naririto kami, the Philippine Heritage Society. Tutulong po kami dyan. Salamat. Dahil gaya ni Miss Pink ay pinagpapatuloy niya yung pamana. So we ask for interviews o mga
taong tulay naman. Sayang. Mm-mm. Sayang kulang ang oras natin, Direk. Kaya ako po talaga ay sumasaludo sa inyo, Madam Rose, at isa kayo sa mga Pink tinatawag Rose na natin lang po. iconic structures, iconic personalities na ipagpatuloy ang heritage ng Pilipino. Mabuhay po kayo. Sir Nick, baka naman meron kayong gustong pasalamatan. Nandito tayo sa napakagandang Citadel ng Manila Hotel. This is an iconic hotel. We have to be proud of this place. At siyempre po, gusto kong magpasalamat sa inyo, sa Philippine Heritage Society, sapagkat alam ko pong kayong magbubukas ng isipan, hindi lang ng kabataan at ng buong Pilipino, kung ano talagang kahalagahan ng heritage. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat. Una sa lahat, ang Manila Hotel. Nandito tayo ngayon sa Marangyang Manila Hotel. At bago tayo magpaalam, syempre, gusto namin magpasalamat sa mga sumusunod na sponsors. Pamana would like to thank the following. Fashion designer Lito Perez, Odi Bermejo, J. Cupcakes, Joel Manikis, Studio 7. Special thanks to the Philippine Heritage Society. Maraming salamat po sa aming mga nanonood. Salamat din sa aming director na si Direk Jag Cruz. Huwag niyo pong kalimutan i-follow ang aming mga social media accounts. Ang kay Miss Pink Rose at sa TikTok, V-Vlogs, at ang Philippine Heritage Society na nasa Facebook. At especially ang aming producer, ang Mabuhay PH Digital Network. Lagi po kayong manonood ng aming segment na Pamana dito sa programang Circle of Influencers tuwing Sabado, 1:30 ng hapon sa Live TV, God's Channel of Blessings. At Pink Rose, lagi natin tatandaan, Sa ating pagtanaw sa nakaraan, matutunan natin kung paano itama ang kinabukasan. tama. Kaya, paalam! Paalam!